Habang binabalot ng matinding alinsangan ang Britanya, ang mga marurunong at mapapalad ay nagsisiksikan sa mga dalampasigan at sa kung saan-saang may lilim upang takasan ang hindi pangkaraniwang init. Ito ang pinakamainit na unang araw sa kasaysayan ng Wimbledon. Handa ang mga tagahanga ng tennis. Dapat uminom ng maraming tubig ang lahat at i-enjoy ang araw habang nandito tayo, sabi ng isang manonood. Bumili lang ako ng isang supot ng yelo sa tubig, payong. Nagkagulo ang European Parliament. Sa isang kumperensya tungkol sa mga solusyon sa kalamidad sa klima, biglang natahimik ang lahat. Paano nangyari na sa gitna ng 43 degrees Celsius na temperatura, ang Pilipinas partikular ang Maynila ay tila normal na gumagana na, para bang walang nangyayari? Sa Britanya, sa 42 degrees, bumagsak ang mga emergency room ng ospital at daan-daang mamamayan ang hinimatay. Ngunit sa parehong oras, sa Maynila, may mga batang naglalaro sa mga pampublikong fountain. Sa simula, walang naniwala. Pinagtawanan ito ng lahat, sinasabing isa lamang itong palabas ng gobyerno ng Pilipinas. Ngunit makalipas ang isang linggo, isang video na in-upload ng isang mag-aaral mula sa Cambridge ang nagpabago sa lahat. Inirecord niya ang mga sistema ng pagpapalamig sa mga lansangan ng Maynila, ang mabilis na pagtugon ng mga drone. Sa pamamagitan lamang ng ikasampung bahagi ng badyet ng Europa, binuo ng Pilipinas ang pinakamalakas na sistema ng kaligtasan sa buong mundo. Ano nga ba ang ginagawa ng bansang ito na tinatawag na Pilipinas? Ating alamin ngayon ang kahangahangang sistemang ito. Bago tayo magsimula, mangyaring pindutin ang subscribe at like button. Malaking tulong ito sa paggawa ng mga video. Ngayon, simulan na natin ang ating kwento. Ako si Emily Johnson, isang propesora ng Urban Climate Policy sa University of Cambridge sa Britanya sa loob ng 28 taon. Tuwing tag-araw, dinadala ko ang aking mga mag-aaral sa master's at doctoral degree sa ibang bansa para sa field research. Ngayong taon, pinili ko ang Metro Manila. Ang layunin ay personal na patunayan ang sistema ng lungsod na ito na binansagang isang climate resilience model city. Ngunit bago pa man kami umalis, may mga mapanuring mata na nakasunod sa amin. Sa isang pagpupulong, sinabi ng isang kasamahan ko sa Departamento, Pilipinas, ang mga lungsod sa Asia ay kilala sa mga showcase administration. Malamang, wala talagang gumaganang sistema sa totoong sitwasyon. Tumango naman ang isa pang propesor. Gusto lang nilang ipakita na magagaling sila. Malamang, bibigyan lang tayo ng tour sa ilang pasyalan, magpapalabas ng promotional video at tapos na. Nakaupo roon si Marco, ang aking mag-aaral at ang lead investigator ng research team na ito. Sumeryoso ang kanyang mukha. Para sa isang Filipino-British, siguradong hindi komportable ang mga salitang iyon. Ngunit walang sinabi si Marco. Isinara lang niya ang kanyang laptop at lumabas. Mula sa sandaling iyon, nagsimula akong mag-alala. Kaya ba talagang harapin ng Maynila ang lahat ng inaasahan at kritisismo na ito? Nang araw ng aming pag-alis, ang Heathrow Airport ay tila isang impyerno sa lupa. 9:00 pa lang ng umaga, ang temperatura sa loob ay lampas na sa 39 degrees. Sa baggage claim area, isang bata ang umiiyak sa sahig. Isang matandang lalaki na nakaupo sa malapit na upuan ang nawalan ng malay at inilabas gamit ang stretcher. Ang mga paramedic ay tumatakbo kung saan-saan na may hawak na basang tuwalya. Ang air conditioning system ng Heathrow Terminal 3 ay ganap ng tumigil sa paggana 3 araw na ang nakalipas. Ang mga bentilasyon sa kisame ay hindi malamig na hangin ang ibinubuga kundi mainit na singaw. Ang mga empleyado ay nagpapaypay kahit saan. Ang pila sa banyo ay abot tanaw. Isa-isang naantala ang mga flight. Professor, narinig niyo ba? Natutunaw daw at dumidikit ang mga gulong ng eroplano sa runway, sabi ni Marco na tumakbo palapit sa akin. Ang kanyang damit, basang-basa sa pawis, ay dumidikit sa kanyang katawan at tila hirap siyang huminga. Tiningnan ko siya ng may pag-aalinlangan. Ang temperatura sa Maynila ay 40.6 degrees Celsius. Kung ganito nakalala dito sa 39 degrees, totoo kaya ang sinasabi nila roon? Biglang bumigat ang dibdib ko. May masamang kutob na namuo sa akin. Kaya ba talagang gumana ng normal ng Maynila sa 40.6 degrees? O mayroon ba silang itinatago? Ipinapakita ng broadcast screen ang real-time na temperatura sa Maynila,
Ngunit walang nakakaalam ng katotohanan sa labas ng screen na yon. At sa sandaling iyon, isang alarma ang umalingaw-ngaw sa buong airport. Emergency! May sunog sa Terminal 3. Biglang naputol ang broadcast at nagsimula ang brownout. Nang mamatay ang mga ilaw, umalingaw-ngaw ang mga sigaw. Nagsimulang magtulakan ang mga tao patungo sa mga labasan sa ilalim ng mga emergency light. Hirap kong natipon sina Marco at ang iba pang mga mag-aaral. Lahat sila ay maputla. Professor, pupunta pa ba talaga tayo sa Maynila? Tanong ni Sofia na nanginginig ang boses. Sasakay ba tayo sa eroplanong iyan? Hindi tayo sigurado kung makakabalik pa tayo. Sa totoo lang, pareho kami ng nararamdaman. Ang loob ng airport ay parang impyerno. Mas mainit pa raw sa labas. Ang lahat ng kawalan ng tiwala at takot ay nagtipon sa harap ng Berding Departure Gate na may nakasulat na Manila. Maniwala o sumuko. Nagkatinginan kami ni Marco. Tahimik siyang tumango. Kaya, dala ang lahat ng pagdududa, sumakay ako sa eroplano patungong Maynila. 1 oras na huli kaysa sa naka-schedule na pag-alis ng eroplano. Malamig sa loob ng cabin at maayos ang paggabay ng mga flight attendant. Ngunit habang tinitingnan ko ang labas ng bintana, hindi pa rin ako mapakali. Ang kulay abong usok at pulang init na kumakalat sa kalangitan ng London. Tama ba na iniwan namin ang impyernong iyon? Nagpapatuloy ang salungatan sa aking isipan. Pagkalipas ng 12 oras, pagdating namin sa Ninoy Aquino International Airport, NAIA, bumungad sa amin ang isang bugso ng mainit na hangin pagbukas pa lang ng pinto ng eroplano. Namutla ang mga mag-aaral. Ako man ay hindi sinasadyang napaatras. Ngunit pagpasok namin sa jet bridge, isang kakaibang bagay ang nangyari. Ilang hakbang pa lang, nagbago ang hangin. Nararamdaman kong nababawasan ang init. Pagdating sa gitna ng jet bridge, halos wala na ito. At pagpasok sa terminal, naramdaman kong lumamig pa. Sa loob ng gusali ng airport, biglang bumaba ang temperatura sa 24 degrees Celsius. Tahimik sa loob, walang anumang kaguluhan dahil sa init. Ang mga staff ay maayos at kalmado. Ipinapakita ng isang malaking screen ang real-time na impormasyon sa kapaligiran. Temperatura, halumigmig, kalidad ng hangin. Lahat ay nasa pinakamainam na antas. Ito ba talaga ang isang lungsod na 40.6 degrees? Bulong ng mga estudyante. Hindi kaya ito peke? Natural lamang ang kanilang pagdududa. Pagkatapos ng kaguluhan sa airport ng London, ako man ay hindi maalis ang pag-aalinlangan. Maging si Marco ay tahimik na tumitingin sa paligid na may ekspresyong hindi makapaniwala. Isang boses mula sa AI ang narinig. Maligayang pagdating, delegasyon mula sa University of Cambridge. Kayo po ay kasalukuyang nasa Area A. Ang temperatura ay 20.2 degrees Celsius. Naway maging kaaya-aya ang inyong paglalakbay. Biglang napatingin sa akin ang lahat ng estudyante. Professor, kilala tayo ng AI na iyon, pati ang universidad natin. Hindi ako makasagot. Hindi ako makapagsalita. Higit pa sa paghanga, ito ay kawalan ng pag-unawa. Talaga bang pinaghandaan at inasahan ng Pilipinas ang lahat ng ito? Natapos ang immigration check sa loob ng 10 segundo. Ang aming mga bagahe ay naghihintay na sa conveyor belt. Ito ang unang pagkakataon na nakakita ako ng ganito ka-epesyenteng sistema. Ito mismo ay isang sorpresa. Ngunit ang tunay na pagsubok ay nagsimula nang umalis kami sa airport. Sa bus papunta sa sentro ng lungsod, kinausap ako ni Marco. Professor, tutol po ang mga magulang ko sa biyaheng ito sa Pilipinas mula pa sa simula. Sinasabi nila na ang Maynila ay isang peke na lungsod. Naniniwala rin sila na ang sistema sa airport ay isang palabas lamang para sa mga bisita. Sumingit si Sofia. Nakipag-ugnayan din po ang aming thesis advisor. Sinasabing dapat kaming bumalik agad. Kakaiba rin po ang kilos ng British Embassy. Baka kanselahin ng Cambridge ang biyaheng ito. Nang marinig ko iyon, parang nagbago ulit ang temperatura ng hangin. Nawala ang lamig na naramdaman ko kanina. Para akong bumalik sa mainit na meeting room sa London. Ang tanawin sa labas ng bintana ng bus ay maayos at payapa. Ngunit sa aming kalooban, nagsimula na ang isa pang digmaan. Kinabukasan, ang unang pulong namin kasama ang mga opisyal ng lungsod ng Maynila ay naka-schedule. Kahit na maayos ang lahat, ang mga mapanuring tingin at panloob na salungatan
ay hindi pa rin nawawala. Nang gabing iyon, pagpasok ko sa aking silid sa hotel, binuksan ko agad ang aking laptop upang tingnan kung paano ibinabalita ng internasyonal na media ang Maynila. Mas malala pa sa inaasahan ko. Ang BBC, The Telegraph, The Times, halos lahat ng media sa Europa ay binabanggit ang posibilidad na ito ay isang malaking show. Ang ilang media ay ginamit pa ang ekspresyong ang buong lungsod ay parang isang showroom. Imbes na magalit, nahilo ako. Ang naranasan namin ay totoo. Bakit ayaw maniwala ng lahat? Nagsimula na ring magpadala ng mensahe ang mga estudyante mula sa kani-kanilang silid. Professor, hindi ba mas mabuting bumalik na lang tayo? Paano kung magkaproblema pa tayo sa ating pag-aaral dahil dito? Binasa ko ang lahat ng mensahe ngunit hindi ako makasagot. Mahirap magsalita. Sa katunayan, kahit ako ay hindi pa sigurado kung ang Pilipinas ay totoo o isang napakagandang pagbabalat kayo, paulit-ulit kong kinakalkula sa aking isipan ngunit walang makuhang konklusyon. Isang bagay lang ang sigurado. Ang aming pananatili dito ay hindi lamang isang research trip, kundi isang salpukan sa lahat ng aming pinaniniwalaang pamantayan. Kinabukasan ng umaga, sa 12th floor conference room ng Manila City Hall, dumating kami ng mga estudyante 10 minuto bago ang nakatakdang oras. Magiliw kaming binati ng mga kawani ng gobyerno at inalok ng malamig na kalamansi juice, ngunit lahat ay tahimik. Dahil basa puyat, madilim ang mga mata ng lahat, mabigat ang atmosfera. Nagsimula ang pulong ayon sa schedule. Si Direktor Miguel Reyes ng Manila Disaster Risk Reduction and Management Office, MDRRMO, ang unang tagapagsalita. Magandang umaga sa inyong lahat. Sa kasalukuyan, ang temperatura sa Maynila ay 36 degrees Celsius at inaasahang aabot ang heat index sa 43 degrees. Ngunit ngayon, ang 16 na distrito ng Maynila, higit sa 200 social welfare agencies, 150 istasyon ng LRT at MRT, at mahigit 500 pampublikong aklatan at shopping mall ay normal na gumagana. Ang mga numero ay hindi gaanong nakakagulat sa pandinig. Ngunit ipinakita ni Director Reyes ang mga larawan, video, at real-time na data. Ipinagpatuloy niya ang kanyang paliwanag tungkol sa operasyon ng tren, sistema ng emergency response ng ospital, at ang panloob na istruktura ng mga pampublikong pasilidad. Ipinakita niya sa amin na hindi kinokontrol ng Maynila ang init, kundi natutong makipamuhay dito. Hindi ito simpleng sistema, ito ay isang filosofiya. Aniya. Nang marinig ito, nagkatinginan ng mga estudyante, ngunit ang kanilang mga mukha ay puno pa rin ng pagdududa. Nagtaas ng kamay si Marco. Maganda po ang datos, pero paumanhin, gumagana ba talaga ito? Paano namin mapapatunayan? Hindi kaya ito'y inihanda lamang sa loob ng isang demonstration area? Tumahimik sandali si Director Reyes, pagkatapos ay nagsalita. Sige, kung gayon, puntahan natin at tingnan ng direkta. Kahit anong district office, kahit anong istasyon ng tren, kayo ang pumili. Hindi ang mga lugar na pipiliin namin, kundi ang mga lugar na gusto ninyong puntahan. Sa sandaling iyon, nagkaroon ng kaunting bulungan sa conference room. At ganoon nga ang isinaayos, isang random spot check sa loob ng Maynila. Alauna ng hapon, mula sa isang gusaling may temperatura na higit sa 39 degrees, nagpasya ang aming grupo na dumaan sa isang social welfare center sa Makati at lumipat sa isang cooling space na inihanda ng isang ahensya sa Tondo. Ngunit isang hindi inaasahang problema ang nagsimula. Habang naglalakbay, nasira ang aircon ng aming bus. Ito ay isang bus na may mga bintanang hindi mabuksan, isang karaniwang disenyo para sa mga long-distance bus sa Pilipinas. Agad na napuno ng init ang loob, na parang isang sauna. Nahirapan kaming huminga. Tumingin si Sofia sa labas at kumunot ang noo. Binuksan ni Marco ang isa pang butones ng kanyang damit at sinabi, Professor, ang sitwasyong kinakaharap natin ngayon ang tunay na Maynila, hindi ba? Kapag walang aircon, agad itong nagiging impyerno. Pagkasabi niya noon, tumango ang ilang estudyante. Nagsimulang magbago ang mood. May nagsimulang magreklamo. Ito ang realidad. Sinasabi nilang may sistema sila. Pero sa huli, pareho lang pala. Hindi ako makapagsalita. Sa nakakapasong init na ito, anumang sabihin ko ay hindi magiging kapani-paniwala. Pagkalipas ng 20 minuto, sa wakas ay nakarating kami sa cooling space. Ngunit ubos na ang aming lakas
at nawala na rin ang aming determinasyon. Ang cooling space ay talagang malamig at malinis, ngunit hindi pa rin nawala ang pagdududa sa mga mata ng mga estudyante. Hindi kaya ito inihanda lang? Alam nilang darating tayo kaya inayos na nila. Nang gabing iyon, pagbalik sa hotel, ni hindi na ako naligo at dumiretso na sa kama. Wala na akong lakas kahit nabuksan ang aking maleta. Blanko ang aking isipan. Walang estudyanteng pumunta sa aking silid. Walang mensahe sa group chat. Lahat ay pagod na pagod. Kahit walang nagsasalita, malamang ay iisa ang iniisip ng lahat. Kung totoo ito, bakit kami naghihirap ng ganito? Sa unang pagkakataon, nagsisi ako. Bakit ko pa binalak ang ganitong padalos-dalos na paglalakbay? Mali ba ang aking desisyon? Naramdaman kong nilalagnat ako, sumasakit ang ulo, at pinagpapawisan ng malamig. Naalala ko ang mga taong bumagsak sa airport ng London. Baka parehong sitwasyon ang nararanasan namin ngayon. Sa sandaling iyon, nakita ko ang isang bote ng tubig sa tabi ng aking kama. Bumigat ang dibdib ko. Ang maliit na bote ng tubig na ito, sa Britanya, kailangan ko pang maglakad hanggang sa dulo ng pasilyo ng ospital para makakuha. Ngunit ngayon, iniinom ko lang ito na parang walang halaga. Bakit parang hungkag at komplikado ang pakiramdam? Ipinikit ko ang aking mga mata, medyo natatakot sa pagdating ng bukas. Kinabukasan ng umaga, sa buffet breakfast ng hotel, mas maaga akong bumaba kaysa dati. Umupo ako sa isang tahimik na upuan sa tabi ng bintana. Ang group chat na walang mensahe kagabi, puno lamang ng mabigat na katahimikan, ay bumabagabag sa akin. Walang estudyanteng lumapit na may dalang plato. Mas malamig ang restaurant kaysa sa inaasahan ko. Iba't ibang isipan ang pumasok sa aking ulo. Hanggang dito na lang ba ang proyektong ito? Hindi ko makalimutan ang mga bigong tingin ng lahat. Ano ang aking nakaligtaan? Saan ako nagkamali? Inisip ko ang aking responsibilidad. At sa sandaling iyon, may humila ng upuan sa tabi ko at maingat na umupo. Paglingon ko, si Emma pala. Tahimik niyang inilagay ang isang tasa ng kape sa harapan ko at umupo. Professor, pasensya na po sa inasal namin kahapon. Masyado po kaming nagpadala sa emosyon, mahinang sabi niya. Hindi nagtagal, tahimik ding umupo si Marco sa tabi ko. Tumingin siya sa baso ng tubig sa mesa at nagsabi, sa totoo lang, dahil sa boteng iyan ng tubig, medyo nagbago ang isip ko. Sa London, ni hindi tayo makatawag ng ambulansya. At saka, pumunta si Direktor Reyes sa hotel para samahan tayo sa simula ng ating schedule ngayong umaga. Sa sandaling iyon, parang narinig ko ang bahagyang pagbukas ng isang nakakandadong pinto. Iyon marahil ang unang lamat sa aming baluktot na pananaw. Ang schedule sa umaga ay pagbisita sa isang barangay health center sa Tondo. Sa katunayan, sa planning stage, espesyal itong hiniling ng hepe ng health center. Nagalinlangan ako. Ano ang kaugnayan ng heatwave sa isang health center? Ngunit pagdating doon, ganap na nagbago ang aking isip. Mula sa pasukan, may mga nakalatag na cooling mat. Komportable sa loob. Ang mas nakakagulat ay ang consultation desk. Isang dedikadong nurse ang nagbibigay ng payo sa mga matatanda at mahihina tungkol sa pagharap sa matinding init. Nakikipag-ugnayan din sila sa mga kalapit na botika upang mamahagi ng libreng emergency medicine. Paliwanag ni Direktor Reyes, maraming nakatirang mag-isa na matatanda sa Tondo, kaya binuo namin ang isang response system na nakasentro sa mga health center. Nung nakaraang tag-araw, ang sistemang ito lamang ay nakatugon sa 68 kaso ng heat stroke ng maaga, bulong ng isang estudyante. Ang health center sa aming komunidad, ni gamot sa sipon, ay hirap magbigay. Nanghalian kami sa isang kalapit na kainan sa loob ng isang community center. Bagamat simpleng lugaw at goto lang, may libreng malamig na tubig, electrolyte drinks, at cooling wipes sa isang sulok ng kainan. Patuloy din ang anunsyo sa radyo. Nakataas po ang heat wave alert. Pagkatapos kumain, siguraduhing magpahinga sa mga lugar na may aircon nang hindi bababa sa 20 minuto. Maingat na nagtanong si Emma, ganito po ba sa buong Maynila? Pareho po ba ang sistema? Tumango si Director Reyes. Hindi eksaktong pareho, ngunit halos magkakatulad. Ito ay resulta ng 20 taong paghahanda. Halimbawa, may mga welfare agency na nagsasagawa ng check-up tuwing 3 araw. Nang hapong iyon, bumisita kami sa isang maliit na istasyon ng LRT sa Pasay. Maliit man ang sukat,
Napakasistematiko ng operasyon. Ang lobby ay may sapat na aircon at espasyo para magpahinga. May mga nakahandang first aid kit para sa mga pasyente. Doon, nakilala namin ang isang matandang lalaki, isang voluntaryo na nakasuot ng asul na vest. Mukhang nasa 70s na siya at napakabait ng kanyang aura. Masaya niya kaming tinanggap. Mahirap ang init, mga ihot-iha, pero hindi ito dapat ikamatay. Gamitin lang ang mga istasyon ng tren, mga library, o mga mall at makakaligtas tayong lahat. Dahil sa mga salitang iyon, nagsimulang lumuwag ang ekspresyon sa mukha ng mga estudyante. Hindi isang paliwanag, kundi mga salitang nagmula sa puso ng isang tao. Naramdaman ko kung paano nito naantig ang kanilang damdamin. Gabi na pauwi sa hotel. Sa bus, bumalik ang ingay. May nagsimulang magsalita at ang iba ay tumango. Tahimik akong tumingin sa labas ng bintana at bahagyang ngumiti. Ngayong araw, tila binago ng Maynila ang isipan ng ilan. Ikatlong araw sa Maynila, may bahid na ng pananabik sa mukha ng mga estudyante kung kahapon ay puno sila ng pagdududa. Ngayon, ang kanilang mga mata ay nagsasabing, gusto kong makita ito para sa aking sarili. Nagsimula ang aming araw sa pagbisita sa NAIA. Ito ang unang lugar na nararanasan ng mga dayuhan at ito rin ang tanging airport na normal na gumana noong nakaraang heatwave. Ito rin ang lugar na pinaka-curious ang mga estudyante. Pagpasok sa loob ng airport, walang nagsalita. Lampas tanghali na, ngunit ang temperatura sa loob ay nananatiling 24 degrees Celsius. Ipinapakita ng mga digital sign ang real-time na temperatura, halumigmig at kalidad ng hangin sa bawat area. Mula sa baggage claim hanggang sa departure gates, iba-iba ang setting ng aircon sa bawat zona. Habang kumukuha ng video si Emma gamit ang kanyang smartphone, napatigil siya. 38 degrees sa labas ngayon. Paano naging ganito kalamig dito? Tahimik na sumagot si Director Reyes, hindi ito posible sa pamamagitan lamang ng air conditioning. 20 taon na ang nakalipas, sinimulan ang disenyo na may double barrier structure para hindi makapasok ang init mula sa labas. Ang daloy ng hangin ay hiwalay sa bawat zona. May mga air curtain na gumagana sa mga pasilyo. Anuman ang init sa labas, ang hangin sa loob ay nananatiling pare-pareho. Sa transit area, may mga automatic water dispenser at emergency cooling packs. Doon lamang nagsimulang magbulungan ng paghanga ang mga estudyante. Hindi ko inaasahan ang ganito sa isang airport. Sa Britanya, hinahayaan ka na lang. Kung mainit, tiisin mo. Si Marco, na nagkokolekta ng mga kaso mula sa ibang bansa, ay itinuro ang isang monitor ng solar power generation. Sa kasalukuyan, malaking porsyento ng kuryente na ginagamit ay mula sa solar energy. Ang kanilang self-sufficiency sa kuryente ay 100%. Ngumiti si Director Reyes. Maraming dayuhan ang pumapasok at lumalabas sa airport, kaya para sa imahe ng bansa, matagal na namin itong pinaghandaan. Mas mabilis ang pagbabago dito kaysa sa loob ng lungsod ng Maynila. Pag-alis sa airport, sinabi ng isang estudyante. Sa totoo lang, akala ko mas maganda lang ng kaunti ang airport. Hindi ko inaasahan na ganito pala ka-advance. Ito ay hindi isang lungsod, ito ay isang sistema. Hapon, dinalaw namin ang Climate Change and Disaster Risk Reduction and Management Command Center ng Maynila. Ang loob ng command center ay parang isang air traffic control tower. Puno ito ng iba't ibang information panels at real-time maps. Ang mga screen ay nagpapakita ng temperatura, halumigmig, mapa ng panganib sa bawat distrito, at status ng emergency response. Ang heatwave ay isang sakuna rin, sabi ng hepe ng command center. Tuwing tag-araw, tinutugunan ng Maynila ang klima na parang nasa wartime status. Kapag may ulat ng isang emergency patient, automatikong nagkokonekta ang mga CCTV, drone, at on-site personnel sa lugar na iyon. Muling nagtanong si Marco, gaano kabilis ang pagdating? Average ng 3 minuto. Kinukumpirma ng drone ang lokasyon at agad na ipinapadala ang pinakamalapit na community safety officer o ambulansya. Nang marinig ito, tahimik na bumulong si Professor James. Hindi lang ito pangongolekta ng impormasyon, kundi isang sistema na konektado sa pagpapatupad. Ito ang hindi namin magawa. Ang huling hantungan sa araw na iyon ay isang pampublikong aklatan sa Quezon City. Sa kabila ng init, puno ng tao ang aklatan.
Bawat reading area ay may individual na air conditioning na maaaring i-adjust ng mga gumagamit. May mga resting space para sa mga matatanda na may simpleng cooling packs, malamig na tubig, at mga N95 mask. Walang masabi ang mga estudyante. Higit pa sa paghanga, ito ay isang uri ng pagkabigla. Sa gitna ng katahimikang iyon, sa unang pagkakataon, nakaramdam ako ng katiyakan. Ngayon, nagsisimula na rin silang makita ang katotohanan. Sa bus, habang dumidilim, tahimik ang lahat. May kumukuha ng litrato sa labas, may nagsusulat sa kanilang notebook. Tahimik na nagsalita si Marco. Ang ganitong sistema ay hindi magagawa sa maikling panahon. Sinasabi nilang 20 taon itong pinaghandaan. Ito ay resulta ng paulit-ulit na paghahanda, taon-taon. Kahit hindi ka pansine-pansin, may mga taong lumalaban ng walang humpay. Sumagot ang isa, sa ating bansa, parang masyado tayong nagmamadaling gumawa ng isang bagay na malaki. Walang malaking plano, puro showcase lang. Mainit pa rin ang Maynila, ngunit ang ekspresyon sa mukha ng mga estudyante ay iba na kumpara kahapon. Sa wakas, nagsisimula na silang magtanong ng mga totoong katanungan. Kinabukasan, ang aming schedule ay isang campus tour sa Universidad ng Pilipinas, UPA, sa Diliman. Mula pa lang sa umaga, ang temperatura ay lampas na sa 39 degrees. Pagpasok sa campus na halos walang lilim, makikita na ang pagsuko sa mukha ng mga estudyante. Ngunit sa tabi ng main gate, may isang sign, Heatwave Response Real-Time Map. Nang iscan nila ito gamit ang kanilang mga telepono, lumitaw ang isang mapa ng buong campus na nagpapakita ng mga shaded areas, cooling zones, lokasyon ng mga water fountain, at real-time na heat index. Ito ay talagang kahanga-hanga, sabi ni na Emma at Bron. Ang campus namin ay malawak din, pero tuwing tag-araw, iniiwasan na lang namin. Dagdag ni Marco, mas tahimik ang campus kaysa karaniwan. Ngunit pagpasok sa mga gusali, iba na ang pakiramdam. May mga air curtain sa bawat pasukan, may mga misting fan at malamig na tubig sa mga pasilyo. Sa isang pader, may malaking monitor na nagpapakita ng real-time na temperatura, halumigmig at kalidad ng hangin. Ang pinakakahanga-hanga ay ang aklatan. Pagpasok pa lang, may maririnig na boses gabay. Ang kasalukuyang temperatura sa reading room ay 24 degrees Celsius. Ang humidity ay katamtaman. Ang southwest area sa ikatlong palapag ang pinakakomportable. Bulong ni Marco, sa aming universidad, maglalagay lang sila ng sign na sarado. Nagtawanan ang ilang estudyante. Ito ang unang pagkakataon na may tumawa sa biyaheng ito. Ang pinakanakakagulat ay ang central reading room. Ang mga estudyante ay nag-aaral na tila hindi nararamdaman ang init. Bawat mesa ay may mini touch panel para i-adjust ang temperatura at lakas ng hangin. Sa ilalim ng upuan, may disenyong may knee warmer at cool air fan na sabay gumagana. Ibang antas na ito, sabi ni Lucy. Kahit sa mga pinakamaunlad na bansa, hindi pa ako nakakita ng ganitong pasilidad. Sumunod, pumunta kami sa UP College of Medicine. Narinig namin na kahit sa tag-araw, hindi natitigil ang kanilang anatomy practicals. Nag-aalinlangan kami, ngunit nang makita namin, naintindihan namin, ang buong espasyo ay pinapatakbo ng isang air purification at cooling circulation system. Ang mga anatomical models ay isinama sa virtual reality technology kaya walang amoy o problema sa kalinisan. Paliwanag ng isang opisyal, ang aming prinsipyo ay walang edukasyon ang dapat matigil dahil sa klima. Sa tag-araw, mas dumarami pa nga ang pagkakataon para sa practicals. Ina-adjust namin ang oras, ngunit hindi ang kalidad. Nang marinig ito, tumango si Marco. Sa amin lahat ng summer practical classes ay kinansela ngayong taon. Nang hapong iyon, sa harap ng administration building, nakakita kami ng mga nagtapos. Isang babaeng estudyante na nakasuot ng graduation cap at gown ang kumakaway at nakangiti. Pati pala graduation ceremony, tuloy na tuloy, sabi ni Sofia habang kumukuha ng litrato. Sa sandaling iyon, naramdaman ko na may nagsisimula ng tanggapin ang mga estudyanteng ito. Hindi lang ang husay sa teknolohiya, kundi ang paninindigan na hindi dapat matigil ang edukasyon. Ang paniniwalang iyon ang naiparating sa kanila. Habang papalubog ang araw, maingat na nagtanong sa akin ang isang estudyante. Professor,
Totoo po ba na 20 taon na itong pinaghahandaan? Oo, noong 2005, pagkatapos ng isang insidente kung saan 3,000 katao ang namatay sa Maynila dahil sa heatwave, opisyal na itong sinimulan. Kung gayon, ito ay hindi lang teknolohiya, kundi isang desisyon para mabuhay. Nang marinig ko iyon, hindi ko maipaliwanag ang aking naramdaman. Naramdaman ko na ang mga bagay na tinitingnan lang ng mga estudyante gamit ang kanilang mga mata ay nagsisimula na nilang tanggapin sa kanilang mga puso. Nang gabing iyon, sa lobby ng hotel, ilang estudyante ang nagtipon upang pag-usapan ang kanilang mga nakita. Tayo, sinisisi lang natin ang panahon at walang ginagawang paghahanda, sabi ng isa. Hindi ito tungkol sa mas magandang teknolohiya, kundi sa mismong pilosopiya ng pagtugon. Ang mga salitang iyon ay matagal na nanatili sa aking pandinig. Ang nagpabilib sa kanila ay hindi ang kahanga-hangang teknolohiya, kundi ang determinasyon at pilosopiya na naging posible ito. Nang gabing iyon, sa Manila City Hall, may huling opisyal na kaganapan, isang internasyonal na symposium tungkol sa pagtugon sa heatwave. Inanyayahan akong maging tagapagsalita. Nang tumayo ako sa podium, mas marami pang Pilipinong tagapakinig ang naghihintay sa aking presentasyon kaysa sa inaasahan ko. Imbis na kabahan, nakaramdam ako ng kakaibang init sa aking dibdib. Maingat akong nagsimula. Sa nakalipas na 1 linggo, naranasan ko ang 37 na sistema sa Maynila. Wala ni isa sa mga ito ang bumagsak, hindi ito aksidente. At hindi rin ito dahil sa isang teknolohiya lamang. Ang nakita ko ay isang paraan ng pamumuhay na matagal nang pinaghandaan. Huminto ako sandali at tumingin kay Direktor Miguel Reyes. Tahimik siyang tumango. Nang makita ko iyon, kumalma ang aking pakiramdam. Sa Britanya, itinuturing namin ang heatwave bilang isang sakuna. Ngunit dito, iba. Ang init ay isang bagay na natural, isang kondisyon na hindi maiiwasan. Tinatanggap ito bilang bahagi ng pang-araw-araw na buhay. At sa huli, ang pinakapangunahing pagkakaiba ay iyon. Pagtanggap o hindi. Habang sinasabi ko ito, ilang tao sa audience ang nagsimulang tahimik na magsulat. Ang mahusay na pagtugon sa krisis ng isang lungsod tulad ng Maynila ay siyensya. Ngunit nagsisimula ito sa pilosopiya. Ang klima ay hindi isang kaaway na dapat talunin, kundi isang kondisyon na dapat nating matutunang kasamang mabuhay. Kasama na ako, kaming mga taga-Europa, iyon ang pilosopiyang aming nakaligtaan. Pagkatapos kong magsalita, nakarinig ako ng napakatahimik na palakpakan. Hindi ito isang magalang na pagbati, kundi isang palakpakan na nagmula sa maingat at malalim na pagsang-ayon. Naramdaman ko na ang palakpakang iyon ay mananatili sa aking alaala ng matagal. Nang gabing iyon, pauwi sa hotel, walang nagsasalita sa mga estudyante. Ngunit ang katahimikang iyon ay ibang-iba sa mabigat na katahimikan noong kararating pa lang namin sa Maynila. Ito ay katahimikan ng mga isipang nag-aayos ng kanilang natutunan at naghahanda para sa mga salitang malapit ng sabihin. Isang araw bago kami bumalik, sa lobby ng hotel, habang hinihintay ang bus, hawak ko ang isang tasa ng kape at tinitingnan ang mga estudyante. Ang kanilang mga mata ay nagniningning, may lakas sa kanilang mga mukha na hindi ko alam kung saan nanggaling. Unang lumapit si Sofia. Professor, nagsimula na po akong mag-aral ng Tagalog. Sa susunod, hindi ko nakakailanganin ng interpreter. Napangiti ako. Sumunod agad si Marco. Babaguhin ko po ang paksa ng aking master's thesis sa pag-aaral ng community-based welfare systems. Lumapit si Emma na may hawak na tablet na puno ng mga data chart. Napaka-interesante ng network linkage ng mga pampublikong pasilidad. Nakakuha na po ako ng permiso mula sa City Government Data Office para sa data sharing. Isa-isa, lahat sila, sa kani-kanilang paraan, ay naghahanda para sa kung ano ang susunod pagkatapos ng biyaheng ito. Doon ko nalaman na ang binago ng Maynila ay hindi lang ang kanilang impresyon, kundi ang direksyon ng kanilang buhay. Dumating din si Director Reyes para sa huling pamamaalam. May ngiti sa kanyang labi. Ngayon pa lang ito nagsisimula. Pagbalik ninyo, pakisabi na marami pang ipapakita ang Pilipinas. Bago kami sumakay sa eroplano, binigyan ko ang mga estudyante ng huling gawain. Mula sa lahat ng nakita ninyo, pumili ng isang bagay na maaari ninyong agad na i-apply sa inyong personal na buhay, kahit maliit na bagay lang. Sabi ni Tom,
Isusuggest ko po sa aking mga magulang kung paano gamitin ang mga pampublikong aklatan. Pakiramdam ko, magagamit din namin ang mga community center sa aming lugar. Ngumiti si Emma. Gagawa po ako ng isang data-based health management app. Install ko ito sa smartphone ni Mama. Nang umalingaw-ngaw ang anunsyo para sa boarding, pumunta na ang lahat sa kanilang upuan. Huli kong tiningnan ang labas ng bintana. Ang lungsod na ito ay talagang kahanga-hanga, isang tahimik, ngunit malakas na bansa. Sa eroplano, seryosong nagpasya si Tom. Professor, babalik po ako sa loob ng 6 na buwan. Ngunit 3 buwan lang, bumalik na nga siya. Nag-file siya ng leave of absence at siya mismo ang nakipag-meeting sa isang health center sa Maynila. Mas kinabahan pa ako sa kanyang dedikasyon. Baka sa susunod, tumakbo na siyang konsehal. Kamusta ang kwento natin ngayon? Kung nasiyahan din kayo, mangyaring sabihing interesante. Sana, tayong lahat na nagsusumikap mabuhay ay makakuha ng inspirasyon at aliw mula sa mga ganitong kwento. Sa lahat ng nanood hanggang sa huli, maraming salamat. Mula sa inyong lingkod, sanay magkaroon kayo ng isang masaya at mapagpalang araw. Salamat po. Ang inyong subscription, likes, at suporta ang aming pinakamalaking motibasyon sa paggawa ng mga video. Sa hinaharap, patuloy kaming magsisikap na magbigay ng mas magagandang nilalaman para sa inyo.